Hindi. From supine transverse process. Hihiwain po natin yung chan. So yun, ang sinasabi ko lang, di ba dati po, kapag nandito kunyari yung spinous process ng thoracic, ang sinasabi natin, ka-level niya dito, let's say, kunyari lang, this is T8. T8 na spinous process. Usually, nandito siya sa same line ng T9 transverse processes. 'Di ba? Kasi pag ganun yung direction, yung movement, yung ano niya, direction niya. So, yan yung difference natin dito. Pero dito, kunyari, pag pinalpate na natin to, L1, L1 din to, L1 na rin to. So, yun yung magiging difference lang niya. So, we have to palpate for the spinous processes. So, nandito na isang spinous process. Or what we can do is this. We can start from below, going up. That is easier. If your target is really the low back area, we can start from below, then we'll just go up. So, what's the landmark that we can use from below? Na medyo malapit na rin dito, it's the PCs, PSIS. So, at least, yan yung mga ipapalpate din naman natin. Punta na tayo doon. So, PCs, anong pinaka-landmark natin dyan? Minsan, pag nahihirapan yung iba magpalpate, you can start from the iliac crest, then just go posteriorly hanggang marating na yung PCs. For some, ang ginagawa naman nila is, hahanapin nila yung dimple of Venus, then just try to look for the prominence there, and that is now your PCs. So, PCs is here. Ito yung PCs ni Sir Ian. From the PCs, approximately, we are at the S2 level. We'll just try to go upwards and medially. Pag may napapalpate na tayong transverse process dito, that is now the L5. So, I'm now approximately at L5, L4, itong pataas na to, L3, L2, and L1. Transverse processes. If I want the spinous processes, so from PCs, just go up. Ito na yung L5, L4, L3, L2, L1. Masakit ba, Sir Ian? Hindi naman po siya. Hindi. So, yun. Yun na yung mga processes na meron tayo mapapalpate dito. So, for the lumbar, it's just important that we can palpate for these structures. Aside from that, let's say, this is the spinous process. Nandito yung transverse processes sa area na to. So, most likely, saan natin mapapalpate ngayon yung facet? Yung facet ng patient is here. So, kapag magpapalpate tayo ng facet, dito lang. So, when the patient moves, let's say, yung ginagawa natin dati, flexion, dapat mag-open siya ng konti, extension, mag-close. Pag rotation, open siya dito sa side of rotation, close siya on the other side. Pag lateral flexion, open siya on the contralateral, close siya on the ipsilateral. So, yun yung mga gusto natin ipalpate dito. So, for every test, gusto din natin malaman yung opening and closing of the facet joints. Okay, so... Pag ganun, kailangan ba naka-sitting? Naka-sitting yung... When doing the movement? Kapag passive pa lang na palpation, you can do it in prone. Pero kung magpapagalaw na, magpapasit na tayo. Magpapasit na talaga tayo. Or, other way na pinapagawa din nila to is, minsan inside lying, doon nila sisimulan yung flexion or pwedeng sitting yung flexion para sa flex. Or we can place a pillow down. Diba, that will promote flexion. So may pillow ka muna sa baba then palpate for that. Then remove the pillow, nasa neutral ka. Then let the patient do the Sir Ian, hawak ka dito sa chin, nakaganyan ka. Okay. Naka-extend naman siya. So yun yung 3 positions na pwede natin gawin. So, pillow, below, para may flexion. At least, during flexion, alam natin yung opening. Then, neutral, yung kanina lang. At least, makakompare din natin siya from the neutral. And, last is yung naka-extended. Tignan natin kung talagang magko-close din ba talaga yung facet niya on these areas. So, yun po yung mga associated with movement. Although, it's easier in standing and in sitting. Diba? Kasi pag standing and sitting, extend, neutral, and flex. So, makakukuha din natin yan. So, even in prone, pwede din naman natin gawin yun.
just simple modifications. Lalo na siguro pag elderlies, I think common naman natin ma-encounter elderlies talaga. So, pag elderlies talaga, baka mahirap na gawin agad into standing or sitting, baka may balance problem sila. So, baka ganitong positions na lang gawin natin. At least modifications. So, yun. Okay, yun na yung una for the palpation, facet joints, and bony landmarks. So, gagawin ko muna siya, ASIS, PCs tapos na tayo, okay na po ba tayo sa PCs? Iliac rest, okay na rin po tayo sa palpation po niya. Okay na po tayo doon. So, ang gagawin ko na lang ngayon is ASIS muna, then symphysis pubis, tas trigger point muna ako. Okay? So, sige, sorry yan, supine for the ASIS na. Although I know it's easy to palpate for the ASIS, it's just a prominent bone. So, here, from the iliac spine, from the iliac crest, we'll just go anterior. And nandito na yung ASIS ni Sir Ian. Very important po to kasi mamaya puro ito yung ipapalpate natin. Pagdating natin ng dynamic tests. Okay? Medyo pagdating ng dynamic tests, dyan tayo medyo mag-iisip na. Okay? So, for the dynamic tests na yun. Okay? Next. Ito pong next na ipapalpate natin is the iliac crest. Symphysis pubis. Later, all of you will be palpating a symphysis pubis. Okay? So, all of you. So, paano natin ito papalpatin without any ethical restrictions? Kasi ang common problem dito yung ethics eh. Diba? So, baka mamaya isipin ng patient kung ano ang ginagawa din natin. So, there's a way to do that para hindi tayo ethically liable for our patient. So, what we can do is, usually the principle is, we will palpate for the superior border of the symphysis pubis. Diba? Ganito yung itsura ng symphysis pubis. Let's say, nakaganon siya. So, from the umbilicus area, ibababa natin ng konti yung kamay natin. Let's say, ito ang symphysis pubis, diba? So, ibababa ko lang yung kamay ko pa ganon until up to the point na nararamdaman ko na yung symphysis pubis. Then, pag nasa point na ako na yan, nasa superior border na ako, saan ako na pwede ilagay yung thumb ko. To palpate, we have to check kasi if the symphysis pubis is level or not. There are times na nagkakaroon sila ng symphysis pubis pain kasi one side is higher than the other. So, yun yung ipapalpate natin dito. So, again, to observe yung proper ethics, ulnar border, siya yung magka-come into contact sa superior border ng symphysis pubis. Let's say this is symphysis pubis. Ulnar border, slide natin siya inferiorly hanggang mapunta natin doon sa symphysis pubis. Okay? So, from this point, we can palpate for the symphysis pubis. Yan. So, yan pwede paano yung daw. Baka mamaya isipin. May short ako. Okay, sige. Shorts na. Hindi kasi pagka ganyan mo, ganyan yung nararamdaman mo eh. Or at times, ito din yung ibang pinapagawa naman is ibang therapist din. Aside from this procedure, ang ibang pinapagawa is pinapagamit natin yung kamay naman nila. So, papatong natin yung kamay natin sa kamay nila hanggang sa makuha din natin yung symphysis pubis. So, yun. Pwede din naman yun. Both ways, tama naman sila. At least wala tayong mga ethical issues. Ang masaya dito iliacus and psoas major. To be palpated in supine. Saan ba nag-originate ang psoas major? Sa bar. Dito. Tapos it will go here anteriorly para makapunta tayo sa lesser tuberosity. So, we will palpate for that. Tulog ka na. Diretso tulog na daw yan. Diretso tulog na daw yan. So, for the symphysis pubis ulit. So, again, from here, we'll try to palpate for the symphysis pubis. Puro milk tea. Sabi Sir Ian kung masakit. So bladder. Nandito pa yung ano. Dito pa yung pinakahuli niya kinain. Ayun lang. Pag nagko-contract na abdominals, medyo mahirap na mag-palpate. So, lang ganun.
Kaya nag-start ako usually from top, sa ako lang ini-slide o baba ng So, konti. hindi siya slide. Masakit sir yan. Hindi naman. Hindi. Ito lang yung isang technique muna yung papakita ko. Then later on, yung isa pang technique ulit. It's up to you kung ano yung mas comfortable kayo as a therapist. I think yung comfort din ng therapist very important din dito eh. Kasi hindi natin magagawa na maayos to kung therapist hindi din comfortable. Masakit. Hindi naman. Hindi. Parang may naipit akong organs nun. Parang intestine na yun. Ang baba. Parang yung Ang intestine. baba ng intestine. I remember dati sa Sir Val, din yung nagsabi mo. Pwede din ganito. Kaso wala siya rin nagsabi na yun nga may ethical issue yung ganito. Yung pag ganito ang kamay, may ethical issue siya. So sa kanya din nagaling din yun. Oo nga naman kasi pwesta na Oo, kasi pagka ganun, baka minsan dumire-diretso ka na. Yun daw yung danger lang na. So actually, it's easier to palpate for the bone pag ito agad. Kasi mas madiin kang magpe-press eh. Unlike pag ulnar, mas mahirap. Kaya Mas may pinupush ko pa effort. siyang ganun, pansin nyo. Ang hirap mag-press eh. Kasi talagang very weak yata yung ulnar deviators. Na-toxic ka na for the day. Oo. Wala ka ng energy. So yun. Medyo nakakainis ako. Sakit sir yun. Hindi naman. Before, yun din yung una kong natutunan. Pag ganun talaga. Pero yun, binawi siya because of the ethical thing. Masakit yun. Hindi. Tinatanong ko lang kasi baka mamaya masakit na for the patient. Baka sir full bladder. Baka biglang maingipin. Ayun lang, medyo ingit lang din tayo doon kapag full bladder yung patient. Masakit na. Piso. Actually dito, medyo may konting, may bone something na ako nararamdaman doon. So, yan, symphysis pubis, naramdaman mo. Nandun na ako. So, ngayon, nandun ako sa symphysis pubis, naramdaman ko na siya. Then, I can direct now my hand here. And my other hand here. So, malalaman ko na kung level na yung symphysis pubis. Alam ko hindi level eh. So, yun. For this, level naman siya. Right and left. Okay naman yung level niya. Other technique para mapalpate to. Ginagamit ko rin yung kamay ng patient. So, on one side muna ako kunwari. Let's say. Pero papatong ko na yung kamay ko din dyan. Then, I'll direct the force hanggang may maramdaman ng bone. So, yan. May bone na yan. Para lang Tapos, hindi direct ang... At least, patient mo na yung unang nakaano. Patient yung unang nakakontact. Then, sa point na yan, saan ka na tayo magpapalpate? Medyo tender siya. Tender talaga siya medyo. So, yun. So, siguro, to practice, close muna natin to. Boys na lang po muna sa likod. Girls, para makapractice po na kayo dito. Ayan. Gusto ko matry nyo talagang makapalpate kayo ng symphysis pubis each. So, yun. Sige. Sa tayo Sir Ian, saka Sir